Si Haring Palaka at Ahas. Noong unang panahon, doon sa isang balon na siyang kaharian ng mga palaka, nakatira roon si Haring Frogmas kasama ang kanyang asawa na si Frumly. Ang mga tauhan at kamag-anak ni Haring Frogmas ay nakatira rin sa parehong balon. Aking mga kapragises, ang grupo ng mga lamok ay paparating na. Maganda at ilabas ang inyong dila at asinta at ulihin. Haha, magaling aking mga Frogmas. Isang magiting na hari si Frogmas at sa kaniyang pamumuno, naging maunlad ang balon. Ang trato ni Frogmas sa lahat patas siya sa kaniyang mga kamag-anak at nasasakupan at laging iniisip ang kanilang kaligtasan. Isang agilo, magtago kayo! Aba, hindi ba't ang gwapo ko ngayong araw na to? Tiyak na mahuhulog loob sa akin ni Ellie. Araw-araw siyang pumupunta at nanalamin dito sa balon. Hindi niya ba alam na tinatakot tayo? Kung alam niya lang na nandito tayo, hindi niya tayo tatakutin, ngunit dadalhin niya tayo sa isa't isa sa kanyang egle, palagi, araw-araw. Oh, huwag kang mag-alala, Froglin. Hanggat nandito ako, walang makakapanakit sa iyo. Oho, alam ko yun! Habang nabubuhay sila Frogmas at Froglin nang masaya, ang mga kamag-anak nila, lalo na itong si Froglet na siyang pinsan ni Froglin, ay inggit na inggit sa kanila. Siya ang dapat na naging reyna, laging niyang sinasabi sa sarili niya. Ngayon, makinig kayo sa aking mahangal. Bakit hindi niyo nakikita na mas binibigyan ng atensyon ni Frogmas si Froglin? Siya ang mas nakakakuha ng insekto. Nakatira siya sa pinakamalalim na balon. Pero kapag nagkaroon ng panganib, ligtas siya. Bueno, siya kasi ang reyna natin. Bueno, gusto niyo bang maunang makain ang agilang yon? Ayoko. Ayoko. Ayoko! Maririnig niyo tayo. Mabuti naman. Ngayon, alam kong pare-pareho tayong gusto. Ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong magiging pantay-pantay ang lahat. Ha ha ha. Ngayon, magiging akin na ang balon. Sa akin lamang. Nalalapit na akong maging reyna ninyo. At bilang tanda ng pagkakaibigan, ibibigay ko si Frogmas at Froglin doon sa akin na. Ha 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 ha. Habang inuumpisahan ni Froglet ang kanyang masamang plano, hindi niya namalayan na si Frogmas ay narinig ang lahat. Napalunok na lamang siya at balisang naghintay sa sumunod na araw. Napakahaba ng gabing yon para kay Frogmas habang ang asawa ay natulog ng mahimbing. Sana lagi ka na lang umilik ng ganito, mahal ko, kahit ayaw ko nito. Nang sumapit ang umaga, lumabas si Frogmas mula sa balon sa pamamagitan ng mga kadenang nakasabit sa pader ng balon. Tapos ay nagtungo agad siya sa butas ng isang malaking kulay berdeng ahas na nakita niya dati sa ligtas na distansya. Tinawag ni Haring Frogmas ang ahas. Ginoong Green Venom, lumabas mo kayo. Nasorpresa ang ahas nang marinig si Haring Frogmas sa kanyang pintuan. Lumabas siya kaagad sa butas. Ano kaya ang kailangan ng isang haring palaka sa kanyang natural na kaaway? Gusto kong maging kaibigan ka. Kaibigan? Pero ipinanganak tayong magkaaway. Kinakain ng mga ahas ang mga palaka. Kaya naman, kinausap ni Frogmas ang ahas tungkol sa kanyang plano at sinabi rito na gusto niyang bigyan ng leksyon ang kanyang mga kamag-anak. Gusto ko silang parasan sa pagkatraido nila sa akin. Dadalhin kita sa balon at maaari mo silang kainin. Tuyot ba ang balon ninyo? Wala nang masyadong tubig sa loob nito, pero hindi mo ito dapat ipag-alala. Maganda ang butas dun sa pader ng balon na mas mataas sa level ng tubig. Maaari mo itong kainin ang mga rebelde at pupunta roon upang magpahinga.
Sige, dalhin mo ako sa balon. Tuturuan ko ang mga kamag-anak mo ng isang leksyon. Dinala ng masiyang frog ang ahas sa kanyang balon at sinabi rito, Pwede mong kainin ang mga kaaway ko pero pakausap, huwag ako at ang asawa ko. Oo naman, siyempre. at simula ng araw na yun, ang birding ahas ay sinimulan na rin kainin ang mga palaka. Isa-isa, kung sino man ang itinuturo ng haring palaka. Ah, sarap! Isa-isa at di naglaon ay nakain na ng ahas ang lahat ng kaaway ng haring palaka. Ang natitira na lamang ngayon ay si Frogmas, si Froglin at ang tatlo nilang mga anak. Salamat aking kaibigan. Lahat ng mga rebelde ay wala na. Maaari ka nang bumalik sa iyong butas sa labas. Bumalik? Nasisiraan ka ba? Nakatuklas ako ng bagong lasa at gusto ko ito. Ngayon, kakainin na kita at maging ang iyong pamilya. Nagulat si Frogmas. Naisip niya ang kanyang pagkakamali. Lumunok siya ng malalim at kahit papaano nakapag-ipon siya ng tapang at sinabi sa ahas, Sige, kainin mo kami. Ngunit lilima na lang kami. Anong gagawin mo pagkatapos nito? Hindi ko yun napag-isipan. Ako? Naisip ko, dahil kaibigan na kita, nakita mo bang meron pang 5 balon at sapat dito sa paligid? Bilang hari, maaari ko silang kumbinsihin ang mga palakang nakatira doon. Sa balong ito, narirahan ang masaya. Kapag narito na sila, maaari mo na silang ulit kainin at marahil ay hayaan mo na kami. Gusto ko ang ideya mo. Ngunit, gawin mo agad. Gutom na ako. Sige. At kaya naman, ang asawa ko at tatlong kong mga anak na ito ay sasama na sa akin. At bawat isa sa amin pupunta sa balon at kukumbinsihin sila para madala na namin sila dito sa madaling panahon. May katuturan. Maraming salamat, aking kaibigan. Oo, walang anuman, aking kaibigan. Kaya naman, si Haring Frogmas at kanyang asawa at 3 anak ay lumabas sa balon. Tumalon papalayo at hindi na muling bumalik pa sa balong yun. At ano na ang nangyari sa ahas? Aba, naghintay ito na naghintay. At sa wakas ay lumabas na rin ang ahas. Nang nakita ito ng agila, agad siyang dinampot ng mga kuko nito at dinala sa malayo. Sigurado ako na matutuwa si Ellie nito. Ha 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 ha. At si Frogmas naman ngayon, natutunan na niya sa buhay, kailangang mag-isip muna ng maigi bago gumawa ng mabigat na desisyon. Ang aral na nakuha sa kwentong, ang haring palaka at ahas, ay dapat tayo maging maingat sa pagtitiwala sa iba. Hindi lahat na nagpapakita ng kabaitan ay totoong hangarin. Kaya kailangan natin maging mapanuri upang maiwasan ang kapahamakan.